accomplishments at iba pang updates mula sa Philippine Reclamation Authority. Ating tatalakayin kasama sina Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng PRA, at si Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng PRA. Magandang tanghali po sa inyo, mga sirs, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Josh, Yusek Gutierrez, at magandang Bagong Pilipinas po. Magandang hapon po sa Bagong Pilipino. Okay. Simulan natin, Attorney Lopez. Isa po sa mga programang isinusulong ng Philippine Reclamation Authority ay ang pagtatayo nitong mga hydroponics facility sa mga komunidad. Ano po ang layunin ng programang ito at bakit po ito mahalagang maging bahagi ng inyong corporate social responsibility initiatives? We have a social and environmental fund. Ngayon ho, marami ho kaming programa rito. May nagbibigay kami ng bangka, nagbibigay kami ng may tinipamaking kami. Pero ang nakita namin na pinaka-effective ay ang hydroponics program po namin. Because we have launched 5 already as prototype and now we are launching 700 for 210 million. So 300,000 pesos lang po ang isa sa mga programs na naapektuhan namin, yan nakikita nyo po, sa Naig Cavite, where 4,000 students are being benefited. Paano ho ang benepisyo nila? Unang-una, alam niyo na ho, bata ngayon, puro computer, kung saan-saan nalululong. Although some sa sports, mabuti naman yon, iba sa sugal, iba sa barkada, iba sa computer games, kung saan nga nagiging violente, napapanahon ho. So, nakita po ng First Lady itong programa namin. Sabi niya, alam mo, i-propagate natin to kasi maganda to. Kasi this will not only bring environmental awareness to our students, it will not only teach them how to work hard, get their hands dirty. Di ba tayo, sabi natin, pag magre-retire tayo, one day we want to plant. Yes. Ito, hindi pa sila nagre-retire. Tinutulungan na natin sila magtanim, tinutulungan natin silang magka-teamwork, tinutulungan natin silang maging entrepreneurs. So, yung isang program namin na 300,000, isipin nyo, 4,000 students ang nabinipisyohan. At nagiging, sila, entrepreneurs, they bring their produce to the market. At sila nagtatanim mo. And it's sustainable. It sustains itself. Mr. Literal, gaano katagal na yung sa Naig natin? Ang tagal na nun di ba? So, it's still ongoing prototype. Tinignan namin kung talaga may sustainability. Now, we launch 4, and by October, we will launch 700 more nationwide. So at least nagiging productive talaga yung mga kabataan natin, no? Instead na laging nasa mga cellphones at nagtitiktok. Pero Attorney Lopez, ngayon pong 2026, naglaan ng Philippine Reclamation Authority ng humigit kumulang 210 million pesos na halaga para sa supply and delivery of the, as you mentioned, yung hydroponics facility sa ilalim ng San Nicolas Shoal Seabed Quarry Project. Ano po ba ang pangunahing layunin ng proyektong ito at paano ito makakatulong sa mga host communities na sakop po ng proyekto? Karamihan ho sa host communities, makikita nyo po, they are fishermen. Minsan, pag walang huli, pag may bagyo, ang hydroponics program po natin, pagtatanim ng gulay, is all-weather. And it is an off-season crop. So, ang ibig ko sabihin, kung mura sa palengke ang talong, pwede silang wag magtanim ng talong. Kung mahal ang kamatis ang pwede nilang itanim. And this is sustainable po. So in all coastal communities, we will be launching on 700 high schools, not only to train their students to be environmentally conscious, to be industrious, to be entrepreneurs, but we will help them be productive elements of society po. Nakakatulong na nila ang kanilang karamihan ho dito sa coastal towns, mga fishermen, at alam niyo naman, the poorest of the poor is not the informal settlers, it's not the farmers, but it's the fishermen. Because, Okay. And Attorney, bukod naman po sa reclamation at environmental management, isinusulong na rin po ng PRA ito nga pong hydroponics bilang bahagi ng sustainable livelihood
at food security programs nito. Now, aside po doon sa nabanggit na ito po ay all-weather at off-season crop, bakit po ninyo napiling gamitin ng makabagong teknolohiyang ito para maging alternatibong kabuhayan para sa mga komunidad? Kasi unang-una, mura po siya. Pangalawa, we can involve our youth. We will create a bagong Pilipino po in doing this. We hope to achieve under the auspices of the President. Alam mo naman, ang gusto ng Presidente talaga makatulong. Kaya nga kami, we are known as PRA. We were established by law as Public Estates Authority. We are, by executive order, renamed Philippine Reclamation Authority. But under the mandate of the President, we would like to be known as the Poverty Reduction Advocates. Katulong ng Pangulo sa pagbababa ng poverty dito sa bayan po. At ito, isa sa mga murang-murang programa. Isipin mo, sir, 300,000 matutulungan mo. Doon sa NAIC, 4,000 ang estudyante. 4,000 students ang natutulungan namin, 4,000 families. We are, you multiply that 700 times. Ano lang ho to? This is just our program for this year. We have sufficient funds to sustain this po. At ito naman po mga pondo nanggagaling dito ay nanggagaling naman po doon sa mga nagre-reclaim. Kasi nagbibigay sila ng pondo sa gobyerno and we keep this, it is called the Social and Environmental Fund for the communities that are affected. Kaya may mga bangka kami for fishermen. We have tinapa making, we have other livelihood projects which attorney literal, and we have so many programs for our poor, not only poor fishermen but our poor Filipino citizens po. Okay. Attorney Literal, no? Noong 2023 ay itinayo ng PRA ang Hydroponics Plus facility sa Labac Elementary School sa Naik, Cavite. I think this was the one mentioned by Attorney Lopez, no? At ngayon po ay pinalalawak pa ang ganitong programa sa ilalim ng kanilang environmental initiatives. Ano na po ang naging epekto ng mga proyektong ito sa mga mag-aaral, aaralan at mga beneficiaries po ng mga communities? Yusek Marge, ang laki ng epekto kasi nitong project nito. Nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-start ito as a small project, 4 lang sa NAIC, under the Gulayan sa Paaralan. Kaya naging Hydroponics Plus project kasi dagdag na ito doon sa curriculum ng mga elementary school and high school. And ang nangyari dito, it started as a project for feeding program. Pero ang nangyari, natuto na sa pagtatanim sa modern farming technology. So naging na siya, food security project na siya. And then pumasok din yung income na na-generate sa mga naani na mga lettuce, tomatoes and other vegetables. Kaya naging sustainable na siya kasi meron ng pinagkukunan ng pondo para doon sa mga proyekto nito. Ang galing kasi kanina, Chairman, nagkukwenta ako dahil di ako masyadong marunong sa mathematics. 300,000 pesos yung project po ninyo at natulungan po is 4,000 students. Wala pa pong 100 piso bawat estudyante pero sustainable na at natuto pa sila maging entrepreneur. Kaya napakaganda po. Ang galing, ano? Kaya napakaganda. Kaya sa dami ng proyekto po namin, nagbibigay kami ng bangka sa mga fisherman, may tinapa-making kami, meron tayong garbage, Yung trash to rice. rice for garbage program. Ito ang pinakamaganda. At nakita naman po nito ni First Lady at sabi niya, yan ay push nyo. So ito pinupush po namin. At kasi napakamura na, it creates so much impact. Very sustainable. Well, balikan ko si Attorney Literal. Paano nyo po nakikita ang papel nitong hydroponics sa pagbuo po ng mas matatag at mas sustainable na kabuhayan para sa mga susunod na taon? May plano po ba kayong magdagdag na mas maraming hydroponics facilities sa iba pang host communities? Ito po ba yung nabanggit natin na another 700? Yes. Okay. Bukod po doon sa mas dumami yung host communities, nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-level up din yung hydroponics facility namin. Naging high-tech na, meron ng apps na magagamit para ma-monitor yung growth at saka yung health ng hydroponics facility.
At siguro worth din i-mention, nag-start ito sa SDMP, Social Development Management Program ng PRA sa San Nicolas Shoal Quarry. Kaya po dati 4 lang, pero tinap po ng board namin sa pangunguna po ni Chairman Alex yung aming Social Environmental Fund na galing nga din sa pondo ng mga nagre-reclaim. Kaya po kinaya po ni PRA na maglunsad ng 700 more hydroponics facility to host communities nationwide. And more next year. This is just for this year. We will launch 700. Okay, pero Attorney Literal, no, isa rin sa mga bagong proyekto ng Philippine Reclamation Authority ngayong taon ay ang Bay City Loop. Pakipaliwanag po kung ano ito at ano po ba yung mga pangunahing layunin nito at paano makikinabang dito yung mga commuters natin at mga motorista. Ma'am, ang pangunahing naging objective nito is yung connectivity. Kasi sobrang laki ho ng mga reclamation project namin, particularly sa Pasay and Parañaque, na wala ho siyang transportasyon na naglilink sa iba't ibang parte ng Bay City. Kaya po naisipan po ng aming board na magtayo po ng Bay City Loop project. Ito po ay high-tech na transportation alternative na ito po ay electric state-of-the-art transportation. EVs. And then ito po magkakaroon po ng, kaya po ito loop, paikot-ikot lang po ito doon sa buong Bay City. Yung mga estasyon po nito ay sinagot po ng mga establishmento doon sa Bay City. Kaya Libre. po naging madali po kay PRA na i-launch ito sa pagkakaugnayan with Pasay City and Parañaque City and also the business establishments sa Bay City. Alright, Sa Bay City. Alright, Chairman Lopez, can you give us updates? Ano na pong phase ng proyektong ito at kailan po inaasahang matapos? Before going to the phase, I'd just like to explain the background leading to this. No, there was a private proponent that will supposed to has signed with the DOTR, with the DPWH, and several agencies to connect EDSA from Taft all the way to the MOA by a monorail. Okay. And that would cost 7 billion. Ang capex po niya, 7 billion. So, kakahintay namin, 2 years na kami, medyo pasensya na kayo, matanda na ako, mainipin na ako. So, Wala naman sa itsura, sir. yeah, people say I only look 66 and a half, 67 ako ko eh. Naman. So, Nasa 66 50 lang and a half naman na raw ang itsura ko. Mukha 66 and a half pa lang. So, hindi mukha 67. So, anyway, ano po, with that 7 billion, our director, Mr. Ildefonso, brought a investor. Sabi niya, ano lang, electric buses na lang gawin nyo. Hindi na tayo mag-heavy capex. Ngayon nga, nasa newspapers of general circulation is an advertisement for initially 6 buses that will fly around. Ang maganda po, ang nasabi ni Mr. Literal, it's in the bidding process and we have talked to most of the stakeholders from PITC, to Okada, to MOA, to GSIS, to Cultural Center, to PICC, to World Trade. 15 po yan. At ang maganda po, naisip po ng aming board, nahingi natin ang libre. Makikita nyo, napakaganda ng mga stations. Libre lang po yan. Ayan ho, ang the President's instructions now. He is writing the Philippine Infrastructure Program now. Isa po to. Halos lahat libre. For 200 million for 6 months, yan lahat po ng iikot dyan, libre po. Walang cost to the government, walang cost to the commuters. Libre po yan kasi napakababa ng cost natin. Imbis na 1.7 billion on a 1.7 kilometer monorail, we have a 15-kilometer loop na which will be provided by a 200 million peso to the government. Ang cost sa government, 200 million kasi lahat ng stations po libre. Yan po ang magiging station po. Ayan, makikita nyo sa television, yung mga stations and all of these private and government agencies have agreed to
to put a uniform station. And libre po yan sa government. Kanila yung lupa, kanila yung infrastructure. Ang lalagay lang namin kung baka sakali, pero sana hindi na, ticketing station, and this will lead to to the new reclamation. Alam nyo, the President is now rewriting the infrastructure and reshaping and redefining Philippine infrastructure. Whereas before, government is made to spend billions, hundreds of billions of pesos going to private lands of influential people, government officials. Ngayon po, we are using private funds to create massive infrastructure. Whereas before, ayaw ni Presidente ng overpriced, hindi magandang, hindi world-class, substandard construction, may ghost project pa. Ngayon, hindi lang yon. Libre po sa gobyerno, 200 billion on 6.5 million square meters to 3 million to 200,000 square meters will be government land for the use of the people. We will at least 220 billion on our last estimates. Of course, tumataas. Private sector po ang magbabayad niyan. 220 billion bibigyan na yung gobyerno para magtayo ng infrastruktura. Ano yun? 88 kilometers of highways, 12 bridges, 12 to 15 bridges. Magiging 15 bridges po yan. Ngayon, 12 ginagawa na ho namin. Maybe on our next show, we can show the massive development that is now undergoing under the Bagong Pilipinas. We have 22 kilometers of revetment. Sabi ng mga critics natin, tinatanggal nyo yung shoreline. No, we're adding 22 more kilometers of the original 4-kilometer shoreline from US Embassy to lahat po ng kuryente, ng tubig, libre po. Ng internet, libre po yan. Bike lanes, 30% po na open spaces. And we're going to have a world-class beach in the reclamation. And we would like to invite you in the reclamation, and you will be proud you are Filipino when you are there. Matutuwa po kayo at napakaganda po ng ginagawa po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Inayos po niya. Dati nakadikit sa east na sa mainland. Ngayon, nilayo niya. Yung mga reclamation po na inapprove noong nakaraan administrasyon, nakadikit sa isla ng Metro Manila, nilayo po niya ng 500 meters. All at the expense of the investors. Nandun na yung sand. Kung nandun kay Sofitel, may sand na ron. Pinatanggal po ni BBM yun. Pinalagyan niya ng 12 bridges to connect all of this. Now, very exciting. Sa And libre. Yun, Libre po sa libre. bayan. Ayan ang mahalaga. Yun. He's redefined infrastructure in the Philippines. Okay. And maybe the people don't appreciate it yet. A lot of good, beautiful things are really medyo matagal bago ma-appreciate ng tao. And yan ang ginagawa po ng ating Pangulo. Okay. Sa inyo pong estima, Attorney Lopez, kailan po kayo matatapos ito? They're very exciting projects. By 2028, Mr. Letras. 2028. By 2028, we would have, alam niyo naman, nung ginagawa niyo, are you married? Yes po. Oh, so when you were building your house, lahat ng reklamo ng misis mo. Kasi alam mo naman, Opo. construction is a Opo. messy Yes. process. Pero nung nagawa na, she's no longer the queen of the house. She's already the ace of your house. Yes. And you will be soon married. Congratulations to Thank you. Yusek in September. She will be a happy bride. Thank you, Yes. sir. And Pero sir, balik lang po tayo sa, bago ko po pag-usapan ng personal life po. Sir, balik lang po tayo sa, sa mga proyekto po. Nabanggit nyo kanina nga po, yung project po ng DOTR nga po, no? Gaano naman po kahalaga ang proyektong ito sa pagsusulong ng green at sustainable mobility sa Metro Manila? And how's your coordination now po with the Department of Transportation? we have excellent coordination with the DOTR, LTFRB, and not only that, also with the PPA. We're going to build a cruise terminal, and that will connect and we may be one of the cruise capitals in the Philippines. Gagawin po natin yan. Napakarami po naming proyekto po. At one of the things we're doing, one of
the many thousands of beautiful things in reclamation is that because we are, yung density po ng Pilipinas, ng Metro Manila, napakalaki po. And there are concomitant disadvantages of a very dense. I think next to Bangladesh, we're one of the most densely populated areas. And alam mo naman, density, it has social problems, it has traffic, it has criminality, it has... So, what we are doing is we are decongesting Metro Manila to new land where we can plan a resilient and sustainable eco-friendly development po. We are this is what we call environmental development po. We will have soon on Pasay alone, we will have 6.5 million square meters. And we will have others po. But you know, the President is very careful in trying to approve reclamation projects. Gusto niya, pinag-aaralan talaga mabuti, walang masyadong effect, environmental effect sa ating mahal na mangingisda. Kasi mahihirap na nga, tatanggalan mo pa ng... But of course, we sinusukat po namin ang cost to benefit. Katulad ng Entertainment City, MOA, and financial districts, about 480 hectares. Siguro, we may have displaced about 200 fishermen at the most. Okay. But now, what we did, to give you an example of the effects of this, of the 200 fishermen displaced, which we are trying to help out, giving them jobs, giving them employment, livelihood, we have 10 millions of square meters of commercial, residential, industrial. We have churches, hospitals, we have 22 hotels, we have tens of thousands of residential units, and more than 500,000 were doing trade in those 400 hectares. Okay. And before, ang cost ay Makapagal Boulevard, di ba? Government gumawa niyan. Ngayon, cost lahat sa private sector na. So, napakaganda po ng programa ng ating Pangulo. Katuwa. Talagang super nakakatuwa po. Alright. At we are just proud. Katulad niyan, another benefit is because we bring people out there and they are self-sustaining. There are tens of thousands of residential units. We lessen the traffic. Hindi siguro nare-realize ng tao when we bring residences to the reclaimed area, nawawalan po ng burden ang Metro Manila. And it's concomitant social problems. Nandun po lahat sila sa self-contained. We have basketball courts, we have PICC, we have arenas, we have World Trade. Pinaalis. Yes. Nandun ka na. Lahat Hindi na nandun kailangan na. sumabay sa biyahe Hindi na sa sumabay EDSA. sa biyahe. Oo. Ito, kay Attorney Literal, kapag naging matagumpay po itong Bay City Loop, may plano po ba ang PRA na gamitin itong modelo para sa iba pang reclamation areas o urban development sa bansa para po maisulong itong modernong electric public transportation? Kaya nakakatuwa po marinig itong going green dahil patuloy ang taas ng ating produktong petrolyo, ang presyo. Yes, sir. Actually, pilot talaga itong sa Bay City Loop. Nabanggit ni Chairman Lopez kanina na ang link talaga ng transportation, Rojas Boulevard lang at hanggang MOA. Pero ang ginagawa ko ngayon is nabanggit na 6.5 million square meters na bagong lupa, magiging eco-city na ito. So lahat ito kailangan nating i-link. So magiging pilot project itong Bay City Loop. We start with 6 electric buses na, Chairman, tama ba na waiting time 10 minutes? 10 minutes. Wow. So pag lumaki ito, sinime in motion na namin so sila. pag lumaki ito, pwedeng 5 minutes na lang. Pag at naging least on time. 12, 5 minutes. Pag naging 9, depending on the ridership. But we have to promote the ridership po. So, Saka on time. at kung libre, siguradong maraming sasakay. Sasakay. And Dadami to add to what tatangkilik. Mr. Literal is saying, the Intramuros administration, you should see Intramuros now. It's so beautiful. And I'd like to congratulate the administrator of Intramuros. And napakaganda po ng mga tanawin at lugar po sa Intramuros. And sabi niya, Chair, baka pwedeng mag-Manila, MOA to Intramuros, yung isang bus mo. Sabi ko, why not? Let's make a MOA
ano tayo, yung dadaan ng City Hall, yung dadaan ng Ross Boulevard, pwede tayong idagdag natin yan sa loop natin one day. So those are mga minor initial programs which and LTFRB rin, kausap namin si Vigor Mendoza, sabi niya, Chairman, ang ganda niyan, baka pwedeng gawin natin sa EDSA yan. Sabi ko, sure, let's do it in EDSA. Electric buses tayo, kasi mura lang ang OPEX eh. So, maybe this can be something for the future, no? But of course, Definitely. we want to, like our hydroponics, nag-prototype muna kami. Ito, prototype muna kami, 6 buses. Tingnan namin yung mga problema kasi madaling mag-forecast ng magagandang hindi mo pa nakikita yung problema. So we're also looking at the problems and the other possibilities, challenges, which I'm sure we'll be able to solve. Yes, pretty sure. Well, Attorney Literal, you were about to say something po. Yes. Dadagdag ko lang, kasi yung MOA area ngayon, iba ho yung concept ng Eco-City, ng Pasay Eco-City in the future, yung 6.5 million square meters. It would house state-of-the-art international hospitals and universities din na wala doon sa MOA area. Okay. So kailangan din namin na nabanggit na yung prototype naming Bay City Loop, i-extend namin hanggang sa new reclamation area. And hopefully, sa ibang areas ng Pilipinas, may ganun din kami kalaking reclamation project na pwede namin lagyan ng tulad ng Bay City Loop. Yan.